Isang araw, madya'y gising ka at bigla mong mararamdaman ang isang kakaibang enerhiya sa paligid mo. Isa itong pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, parang ang lahat ng bagay ay magbabago sa isang iglap. Minsan, sa mga pagkakataong ito, iniisip natin na ang buhay natin ay patuloy na umaagos ng tahimik at matatag. Pero darating ang mga sandali ng pagbabagong hindi inaasahan. Ang katanungan ay, handa ka ba sa mga pagbabagong ito? May mga tao na nagsasabing ang mga pangarap at mithiin ay tila isang malayong bituin sa kalangitan. Ngunit may mga pagkakataon na bigla na lamang tayong malalapit dito. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, pag-aalinlangan, at kakulangan ng pag-asa. Isang halimbawa ng isang tao na may kakayahang magbukas ng mga pinto sa ating isipan ay si Baba Vanga. Siya ay isang bulag na babaeng misteryosa na naging tanyag sa kanyang mga hula na, sa kabila ng mga hindi kapani-paniwalang kalagayan, ay naging totoo. Isipin mo ito, paano kung bigla kang makatagpo ng yaman na hindi mo inaasahan? Isang oportunidad na magbabago ng iyong buhay magpakailanman? Ngayon, ano kaya ang iyong magiging reaksyon? Sa isang banda, may mga tao na magbabalik loob at magsasabi, hindi ako karapat-dapat. O kaya naman, hindi ko ito kayang pangasiwaan. Ngunit may mga tao rin, tulad ng mga binanggit ni Baba Vanga, na ang mga bituin ay nakahanay para sa kanila. At isang pagkakataon ng malaking yaman ang maghihintay sa kanila sa darating na mga taon. Ngunit narito ang isang malaking tanong, handa ka na ba na tanggapin ang biyayang ito? Huwag nating kalimutan na sa likod ng bawat tagumpay, may mga pagsubok at responsibilidad na dapat harapin. Ang mga hula ni Baba Vanga, partikular ang tungkol sa mga zodiac signs na magtatamo ng biglaang kayamanan, ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Sa kanyang mga pangitain, 5 zodiac signs ang nakatakdang makatagpo ng malaking pagbabago sa kanilang pinansyal na buhay. Ngunit, tulad ng kanyang mga hula, may mga babala din na hindi lahat ng biglaang kayamanan ay puro saya at kasiyahan. Ang yaman ay may kasamang responsibilidad. At kung hindi tayo handa, maaari itong mawala sa atin kasing bilis ng pagkakamtan nito. Ngayon, tatalakayin natin ang 5 zodiac signs na itinuturing ni Baba Vanga na malapit ng makaranas ng pambihirang kayamanan. Ngunit ang pagkakaroon ng yaman ay hindi isang simpleng bagay. Sa halip, ito ay isang pagsubok sa ating kahandaan, sa ating kapasidad na magsikap at magpakasipag. At higit sa lahat, sa ating pananaw sa buhay. May mga pagkakataon na ang oportunidad ay dumating sa atin sa pinakapayak na anyo. Kaya't dapat ay laging handa tayo sa pagtanggap ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang 5 zodiac signs na itinuturing ni Baba Vanga na magtatamo ng biglaang kayamanan. Aries, ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril, ang matapang na risk-taker. Kung may isang zodiac sign na walang takot, ito ay ang Aries. Kilala ang Aries sa kanilang tapang at hindi matitinag na determinasyon. Ayon sa mga hula ni Baba Vanga, ang Aries ay makakaranas ng biglaang pag-angat sa kanilang pinansyal na estado. Ngunit hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan. Sa halip, ang Aries ay makakakita ng oportunidad sa mga negosyong may mataas na risk o sa mga investment na may malaking potensyal ng pagbalik. Isang halimbawa nito ay ang isang Aries na matagal nang nagtatayo ng negosyo. Ngunit tila hindi pa nakikita ang mga bunga ng kanyang mga pagsisikap. Minsan, ang pagkatalo ay tila ang natamo nilang bunga. Ngunit bigla, may dumating na pagkakataon na magbibigay daan sa kanilang tagumpay, maaaring ito ay isang viral trend. Isang investor na papasok sa kanilang kumpanya. O isang malaking kontrata na magpapalago sa kanilang negosyo. Ang mga ganitong pagkakataon ay hindi madaling makuha. Ngunit sa mga Aries, handa silang magsugal at mangarap. Ngunit tandaan, ang yaman na makakamtan ng Aries ay hindi rin laging tiyak.
Kasama ng yaman na darating ay ang mga pagdududa at pangangailangan na matutong pangasiwaan ang mga resources. Hindi sapat ang magtagumpay sa isang iglap, kailangan ding maging matalino sa paggastos. Magplano para sa hinaharap, at siguraduhin ang mga tagumpay ay magtatagal. Taurus, ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo, ang matyagang investor. Ang Taurus, ang simbolo ng kasiguruhan at matiyagang pagpaplano, ay hindi tulad ng Aries na mabilis kumilos. Kilala sila sa kanilang katatagan at sa kanilang kakayahang maghintay para sa tamang pagkakataon. Ayon kay Baba Vanga, ang Taurus ay malapit ng mag-aani ng mga bunga ng kanilang matagal ng pinaghirapan. Marahil ito ay magmumula sa kanilang mga pamumuhunan sa real estate, mga negosyo, o malalim na pag-iisip sa mga financial decisions. Isipin mo ang isang Taurus na matagal nang nag-iipon at nag-i-invest sa mga negosyo at ari-arian. Marami sa mga investments na ito ay nagsimulang magbigay ng mga resulta na hindi inaasahan. Halimbawa, ang halaga ng kanilang real estate ay biglang tumaas. O ang isang dati nilang business venture ay naging matagumpay sa isang di inaasahang pagkakataon. Ngunit, tulad ng Aries, may mga pagsubok na kailangang harapin. Ang pagiging kampante ay maaaring magdulot ng kalituhan. Kaya, sa halip na magpahinga sa kanilang tagumpay, ang Taurus ay kailangang maging masigasig at magpatuloy na maghanap ng mga oportunidad upang mapalawak ang kanilang kayamanan. Gemini, ika-21 ng Mayo hanggang ika-20 ng Hunyo, ang guro ng komunikasyon. Ang Gemini, kilala sa kanilang katalinuhan at kakayahang mag-adapt, ay may natatanging galing sa komunikasyon. Ayon kay Baba Vanga, ang Gemini ay makakaranas ng biglaang yaman na magmumula sa kanilang salita, ideya, at kakayahan na makipag-ugnayan sa ibang tao. Ang kanilang tagumpay ay maaaring magmula sa pagsusulat, pampublikong pagsasalita, o kahit sa social media platforms. Isipin mo ang isang Gemini na matagal nang nagtatayo ng isang platform sa social media. Ngunit hindi pa nakakamtan ang tagumpay na inaasam. Bigla na lang, isang post o video ang naging viral. O kaya naman isang influential na tao ang napansin siya at nagbigay ng pagkakataon na hindi niya inakala. Gayunpaman, tulad ng Aries, ang Gemini ay kailangang maging maingat. Ang biglaang kasikatan ay maaaring maging sanhi ng mga distraction at pagkawala ng focus. Kaya't mahalaga na manatili sa kanilang layunin at patuloy na magporsige upang mapanatili ang yaman na kanilang nakuha. Leo, ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto, ang kaakit-akit na pinuno. Ang Leo, ang likas na pinuno ng zodiac, ay patuloy na umuunlad sa liwanag ng atensyon at pagkilala. Ayon kay Baba Vanga, ang mga Leo ay makakaranas ng mga oportunidad sa pananalapi sa pamamagitan ng kanilang karisma, impluwensya, at malikhaing mga ideya. Maaaring mangyari ito sa mundo ng negosyo, entertainment, o liderato. Isang halimbawa nito ay isang Leo na matagal nang nangangarap ng tagumpay. Ngunit tila hindi ito madali. Bigla na lang, isang mahalagang koneksyon o isang makapangyarihang oportunidad ang magbibigay daan sa kanilang tagumpay. Maaaring ito ay isang malaking promosyon, isang tagumpay sa kanilang industriya, o isang proyekto na nagbukas ng pintuan ng yaman. Tulad ng lahat ng iba pang mga zodiac signs na tinalakay, ang Leo ay hindi ligtas sa mga hamon. Ang kasikatan at yaman ay maaaring mawala ng mabilis kung hindi ito pinangangalagaan. Kaya't mahalaga na maging mapagpakumbaba, matalinong mag-invest, at bumuo ng matibay na pundasyon sa kanilang pinansyal na buhay. Scorpio, ika-23 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre, ang estratehikong magnito ng yaman. Ang Scorpio, ang simbolo ng pagbabago at matinding enerhiya, ay palaging naghahanap ng mga pagkakataon upang magtagumpay. Ayon kay Baba Vanga,
Ang mga Scorpio ay makakaranas ng isang hindi inaasahang yaman na magmumula sa matalinong pamumuhunan o mga lihim na oportunidad. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang business deal, hindi inaasahang mana, o isang pagbabago sa kanilang pinansyal na kalagayan. Isipin mo ang isang Scorpio na tahimik na gumagawa ng kanyang hakbang. Hindi pa nakakamtan ang tagumpay na inaasam. Ngunit bigla na lang, isang malaking pagkakataon ang dumating sa kanyang buhay. Ang yaman ay magmumula sa mga pagkakataon na hindi nakikita ng karamihan. At ito ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga zodiac signs, ang Scorpio ay kailangang mag-ingat. Ang pagiging sobrang sikreto o lihim ay maaaring magdulot ng mga problemang hindi inaasahan. Ang yaman ay hindi lamang isang bagay na kailangang itago, kundi ito rin ay isang pagkakataon upang magtulungan at magtagumpay kasama ang mga tamang tao. Conclusion. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay tungkol sa mga hula ni Baba Vanga at ang 5 zodiac signs na inaasahan niyang magtatamo ng malaking yaman, nais kong balikan ang mga mahahalagang aral na napag-usapan natin. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang landas sa buhay. At bagamat ang mga propesya at pahayag ni Baba Vanga ay maaaring magbigay gabay, sa huli, tayo pa rin ang may hawak ng susi sa ating sariling kapalaran. Ang mga pagkakataon ng tagumpay at yaman ay hindi laging madaling makuha. At madalas ay dumadaan sa mga pagsubok at hamon. Kaya naman, mahalaga na hindi lamang natin tanawin ang mga biyayang darating, kundi mas pagtuunan ng pansin ang ating mga aksyon, desisyon, at pananaw sa buhay. Ang mga zodiac signs na nabanggit, Aries, Taurus, Gemini, Leo, at Scorpio, ay mga halimbawa ng mga tao na may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang Aries ay may tapang at lakas ng loob upang magsimula ng bagong mga proyekto at mangarap ng malaki. Ang Taurus naman ay matyaga at may malalim na pananaw sa pagpaplano. Kaya't sila ay magtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang mga matalinong pamumuhunan at disiplina. Ang Gemini ay may likas na galing sa komunikasyon at makakakita ng mga oportunidad sa pamamagitan ng kanilang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang Leo ay isang leader, isang inspirasyon sa iba, at sa kanilang likas na charisma at impluwensya, madali nilang makakamtan ang tagumpay. Samantalang ang Scorpio, na may natatanging talino at kakayahan sa estratehiya, ay magtatamo ng tagumpay sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na hakbang at matalinong desisyon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating tandaan mula sa mga hula at pagkakaeksplika sa bawat zodiac sign ay hindi lang ang yaman na darating. Mas mahalaga ang ating kahandaan sa pagharap sa mga bagong hamon, at ang kakayahan nating mag-adjust at magpatuloy sa pagtahak sa ating landas. Ang yaman, bagamat isang biyaya, ay may kaakibat na responsibilidad. Kung hindi natin ito pangangalagaan at gagamitin ng tama, maaari itong maglaho kasing bilis ng pagdating nito. Kaya't sa bawat pagkakataon ng tagumpay, kailangan nating magkaroon ng tamang pananaw, disiplina, at malasakit sa ating sarili at sa iba. Ang pagpaplano para sa hinaharap, habang binabaybay natin ang ating buhay. May mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay hindi upang wasakin tayo, kundi upang magsilbing daan patungo sa ating tunay na layunin. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ang mahalaga ay ang ating pagpaplano para sa hinaharap. Dapat ay maglaan tayo ng oras upang mag-reflect sa ating mga pangarap at layunin. At gumawa ng mga konkretong hakbang upang matamo ito. Mahalaga ring tandaan na ang bawat tagumpay ay may kasamang sakripisyo. Hindi madali ang magtagumpay, ngunit ang mga taong handang magsakripisyo, magtrabaho ng masigasig, at magpatuloy sa kanilang mga pangarap ay tiyak na makararating sa kanilang mga nais makamtan. Hindi madali ang magtagumpay sa mundo ng negosyo, pinensya, at personal na buhay.
Ngunit sa bawat pagkatalo, may pagkakataon tayong matuto at bumangon muli. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o materyal na bagay. Ito ay nakikita sa ating kaligayahan, sa ating mga relasyon, at sa ating kapayapaan ng isipan. Kaya't habang ang hula ni Baba Vanga ay maaaring magbigay ng inspirasyon, ang ating tunay na kayamanan ay nakasalalay sa ating kakayahang magtulungan, magpakumbaba, at magsikap para sa ating mga layunin. Ang daan patungo sa kapayapaan. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais ko ring hikayatin kayong sumama sa amin sa The Road to Tranquility. Ang ating buhay ay puno ng mga pagbabago. At sa bawat hakbang na ating ginagawa, ay isang hakbang patungo sa higit na kaalaman at kapayapaan ng isipan. Sa The Road to Tranquility, ang layunin ay hindi lamang matutunan ang mga estratehiya at taktika upang magtagumpay sa buhay, kundi upang malaman kung paano manatiling kalmado at matatag sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa ating paglalakbay, natututo tayo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa materyal na bagay, kundi sa kakayahan nating tanggapin ang ating mga kahinaan, magpatuloy sa pag-unlad, at magbigay ng kabutihan sa ating paligid. Hinihikayat ko kayong samahan kami sa bawat hakbang na tatahakin natin. Ang bawat aral na matututunan ay magbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang magtagumpay at makamtan ang ating mga pangarap. Huwag tayong matakot sa mga pagbabago, bagkus yakapin natin ito bilang pagkakataon na maging mas mabuting tao at magtaglay ng tunay na yaman, ang yaman ng kaligayahan at kapayapaan sa ating isipan at buhay. Ang The Road to Tranquility ay hindi lamang isang paglalakbay tungo sa materyal na tagumpay, kundi isang landas patungo sa mas malalim na kahulugan ng buhay, ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagtanggap sa sarili at sa iba. Kaya't samahan kami at maging bahagi ng komunidad na naglalakbay patungo sa kapayapaan, tagumpay, at tunay na yaman. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa aming channel at magsimula ng iyong sariling paglalakbay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Sa huli, ang landas patungo sa kapayapaan at tagumpay ay isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Ngunit ang bawat hakbang ay may kahulugan. Ang bawat tagumpay ay isang patunay ng ating lakas, tapang, at kakayahan upang magpatuloy sa pag-abot ng ating mga pangarap. Kaya't sumama na at sabay nating harapin ang hinaharap. Tinitingnan ito ng may pag-asa at pananampalataya. Sa The Road to Tranquility, ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon na magtagumpay, maging maligaya, at makamtan ang tunay na yaman ng buhay.